Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan nyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. BBF. Ayan. Binabati ko po lahat po ng mga nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakikinig man po kayo ngayon sa inyong mga bahay or sa mga kotse or dyan po sa live streaming. Hello po sa inyong lahat. Naman sa nagpa-pizza ngayong gabi. Ang sarap, nabusog kami. Friday na naman at magkakasama na naman po tayong lahat sa kwentuhan at kantahan. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-BBF dahil sagot na namin ang Friday night nyo. For your comments and greetings, just text 0946-828-8235 or 0917-928-4843. Again, 0946-828-8235 or 0917-928-4843. Para naman po sa mga gusto kaming makita online via live streaming, just go to www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, para po sa mga gusto kaming makita at mapakinggan online, just go to www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Ayan, para po sa inyong mga greetings ulit, i-text nyo lang po kami. Babasahin po natin yan mamaya. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. Ayan, hello po pala dun sa mga relatives po namin dyan sa Angeles City. Hello po sa Tidy family. Hello din po sa Tabamo family. At yan, kantahan na tayo, tugtugan na tayo. Here's Joy by Planet Shakers.
This is Pastor Liam, and you're listening to Hashtag BBF, Hashtag Blessed, Beloved, and Favored. Dito pa rin po sa 98.3 FM, Smile Radio. Hello po sa lahat ng nakikinig tonight at sa lahat po ng naka-Ustream.tv, naka-live streaming. Hello po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista, dyan po sa Sacramento, USA. Yan. At hello din kay Genrev. Yan, hello sa inyong lahat dyan. Nice ko rin pong mag-good evening kay Tatay Ed at kay Nanay Evelyn Santiago dyan sa Lote. At nakikigalak po kami sa inyo at tunay na napakabuti ng ating Panginoon at complete healing na si Tatay Ed. Yan, thank you Lord. I follow in your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love. So tonight po, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa kabutihan ng Panginoon. He is good forever because God is not rude. Ayan. So ang title po ng ating pag-uusapan ngayong gabi, God is not rude. He is good forever. Nais ko pong i-share yung verse sa Bible, Matthew chapter 7 verses 9 to 11. Yan, basahin ko lang po Matthew chapter 7 verses 9 to 11. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ayan. So, alam nyo po, for so many ways, God is pictured wrongly. Minsan, bata pa nga lang po tayo naimumulat na tayo sa maling kaisipan na ang Diyos ay malupit. Ang Diyos ay nagagalit. Minsan nga, batang maliit, kapag ka medyo malikot at merong ginagalaw na ayaw nating ipagalaw, sasabihin natin, magagalit si Papa God. Ginaganon natin. Ang totoo naman po, ang Diyos, hindi naman siya napakasama o napakalupit. He is not rude. Sabi nga dito sa ating binasa, tayo nga, 'di ba? Kapag humingi ng tinapay yung ating mga anak, magbibigay ba tayo ng bato? Or kung hihingi siya ng isda, bibigyan ba natin ng ahas? Of course not. Sabi nga dito sa verse 11, yun yung mga kriminal, yung mga masasamang tao, alam pa rin nilang bigyan ng magandang bagay ang kanilang mga anak. How much more? Yung daddy natin na nasa heaven, ang bigyan tayo ng magagandang bagay sa atin na mga humihingi sa Kanya. Mabuti po ang ating Diyos. Simula pa lang sa umpisa, mabuti na siya at ang Kanyang puso ay andun sa bigyan tayo ng magandang buhay, bigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan, ibigay ang lahat ng ating mga pangailangan. Maring sabihin natin, bakit may mga namamatay nung araw, parang pinarusahan ng Diyos, bakit ang Diyos namamarusa? Noong mga panahon po na yon, lalo na nung bago ibaba kay Moses ang law, bago ma-introduce kay Moses ang law, ang mga Israelites ay nagsabi kay Moses na, sige, kung kakausapin mo ang Diyos, ay sabihin mo sa Kanya na gagawin namin ang lahat ng Kanyang sasabihin. Take note ng sabi nila, gagawin namin ang lahat ng sasabihin ng Diyos. Isang statement ng pagiging self-righteous. Para bang kung ano yung sasabihin ng Diyos, kaya mong gawin.
kaya mong gawin. At ang focus doon, ang focus ng ating mga ninuno o yung mga Israelites, yung mga Israelites sa mga panahong yon, yung kanilang gagawin. Yung kailangan nilang i-fulfill, kailangan nilang gawin, kailangan nilang isakatuparan. Hindi ang focus nila is ano yung nais ng Diyos? Ano yung nais ng Diyos para sa amin? Ngayon, nung sinabi nila yon, umakyat si Moses sa Mount Sinai at doon nga ibinaba ang law, yung 2 tablets of stone na sinulat yung 10 Commandments. And after that, right after na ibigay kay Moses yung 10 Commandments, doon nagkaroon ng unang violations, first violation ng mga Israelites. At yun na yung, nagkaroon kaagad sila ng golden image na sinamba nila out of yung mga jewelries nila na tinunaw nila. So nagkaroon agad sila ng first violation. At doon din sila nakaranas ng unang kaparusahan. Instantly, 3,000 men died. Pero ang totoo, hindi naman talaga malupit ang Diyos. The truth is, He is good and He loves us forever. Kung hindi ba naman niya tayo mahal, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Okay? So sabi nga, ang pinaka-importante na word sa verse na ito, sa John 3:16, ang pinaka-importanting word dito is the word so. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kasi yung salitang so, yun yung nagpapatunay o yun yung nagbibigay emphasis kung gaano katindi yung pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. At ibinigay nga niya, di ba, yung kanyang begotten Son. Pag sinabi nating begotten Son, sa Greek ay monogenes, something like that, yung pronunciation. Only born, or that is soul, only begotten child. So, begotten, kaisa-isa niyang anak ibinigay. Para ano? Para magdusa dito sa mundo? Para masaktan? Dahil iyon ang kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagdusa, siya ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kasi hindi makasunod ang tao sa kautusan. Hindi kayang tuparin ng tao ang utos ng Diyos. Dahil nga kapos sa kakayanan, kapos sa abilidad na maka-obey ang tao sa Diyos. Okay? Kaya ang karamihan ng tao or lahat ng tao ng mga panahong yon hindi talaga nakakasunod. And therefore, ang hindi makasunod sa 10 utos ng Diyos, sabi nga nilabag mo ang isa, parang nilabag mo na rin lahat, hindi ka pa rin nakasunod perfectly. So, ang destination ng tao dahil hindi nakakasunod sa utos ay yung sabi nga kagabi, yung pit, yung bottomless pit, yung hukay na merong naglalagablab na apoy. Yon, and we call it hell. So, dahil doon, ang mga tao na pupunta nga sa hell, dahil doon, nagpadala ang Diyos ng kanyang bugtong na anak upang hindi na mapahamak ang sinuman basta siya ay nanampalataya at magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. See? Grabe, pagmamahal ng Diyos sa atin. Grabe ang kabutihan niya na ultimo ang kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay niya para sa atin. Sabi nga sa John 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung yun niyang kaisa-isa niyang anak, hindi niya pinagkait sa atin.
Diba? Na siyang nagligtas sa atin sa lahat ng kapahamakan. Hindi ba niya ibibigay sa atin ang ibang bagay? O, di ba? So, napakabuti talaga ng Panginoon. Madalas, sinasabi natin, malupit ang Diyos. Bagsik ang Diyos. Mapagparusa ang Diyos. Marami nating sinasabi. Napaka mali na accusation sa Panginoon. Sabi nga kanina for so many ways, God is pictured wrongly. Sa Isaiah 54 verse 9, "For this is like the waters of Noah to me, for as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so have I sworn that I would not be angry with you, nor rebuke you." So, sabi nga kung ano man yung sinabi niya na hindi naggugunawin ng mundo, ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, kagaya ng nangyari ng panahon ni Noah, hindi na rin siya magagalit sa tao. Kailanman. Yung Isaiah 54 verse 9 is a prophecy ni Prophet Isaiah, Prophet Isaiah, and Isaiah 54 is yung magiging resulta ng after na na-reveal or after na pinraphesy ang Isaiah 53. Ano ba yung nakalagay sa Isaiah 53? Sabi sa Isaiah 53 verse 4 and 5. Isaiah 53:4, "Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted." Isaiah 53:5, "But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." Ito pong Isaiah 53:4 and 5 is the prophecy ng gagawin ng Panginoon na pagliligtas. Gagawin ni Jesus na pagliligtas para sa atin. Sabi nga dyan ay dinala niyang lahat ng ating hirap, ng ating kalungkutan, afflicted siya by God, siya yung tumanggap ng lahat ng kaparusahan. He was bruised, sabi pa nga sa verse 5, He was bruised for our iniquities. So, tinanggap niya ang lahat. And after that, ang resulta ay yung nasa Isaiah 54 verse 9. "For this is like the waters of Noah to me, for as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so I have sworn that I would not be angry with you, nor rebuke you." Sa verse 10, tuloy po natin, "For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you." So, yun yung naging result ng pagliligtas ng ating Panginoon. Many times, nati-take for granted natin yung katotohanan that there is one Jesus who sacrificed His life for us. Ang madalas nating napagtutuunan ng pansin, yung mga utos, paano natin susunurin, paano tayo magpapakitang gila sa Diyos, tuloy yung mga hindi nakakasunod, parang ang baba-baba ng tingin natin, tapos tayo, na hindi rin naman nakakasunod, ang pakiramdam natin, we are holier than thou, diba? Ang tendency na ang focus natin doon sa pagpapatupad ng batas, ang naging tendency natin is mag-focus tayo sa ating sariling mga ginagawa. The sad part of it is, hindi na natin nabibigyang importansya kung ano naman ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Many times, taken for granted, once a year lang ito, inaalala, tuwing mahal na araw lang. Pero ang totoo, ito yung heart of the gospel, yung ginawa ni Jesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo.
At dahil doon, lahat ng galit ng Ama ikinarga sa katawan ni Jesus. At dahil doon, hindi na siya magagalit sa atin kailanman. Diba? Ano nang ang tawag doon at hindi na tayo paparusahan sa ating mga kasalanan. Dahil meron nang nagdusa, meron nang nag-fulfill ng law. Okay? Meron nang nag-fulfill ng law. Si Jesus ang naging fulfillment ng law at siya rin ang tumanggap ng punishment sa ating mga disobedience. Wow! Grabe, no po? Marahil hindi natin to nabibigyan ng pansin, pero ang totoo, si Jesus ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng ating kasalanan. Para sa panahon nating ito, bagamat tayo nakakagawa pa rin ng mali, mayroon tayong kasiguruhan na pinatawad na ang ating mga kasalanan. At pagka pinatawad, lahat, walang malaki lang ang pinatawad, maliit hindi, o yung nakaraan lang, yung mga kasalukuyan, hindi, no. Pag sinabing all, ang ibig sabihin ng all. Ibig sabihin, lahat pinatawad ng Ama dahil may isang Jesus na tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya, kung nagkakasala man tayo, nakakasiguro tayo na meron nang nagpatawad. Hindi ibig sabihin nagbago na ang Diyos. Noon kasi, basta may disobedience ng law. Every time may disobedience ng law, may kaparusahan ng kasalanan. And sabi nga for the wages of sin is death. So, pagka may kasalanan, ang resulta noon, ang magiging outcome, ang magiging resulta ng isang tao o ang kapupuntahan ng isang tao na nagkakasala o nagdi-disobey ng batas ay kamatayan. Hindi pa rin po nagbago ang isip ng Diyos. Ganun pa rin. So, yung ating mga kasalanan, ang kabayaran pa rin ay kamatayan. Every time we sin, or lahat ng sin na nakumit natin, ang katumbas po noon ay kamatayan. But the good news is, may isang Jesus na naghandog ng kanyang buhay, namatay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So, yung parusa ng mga kasalanan natin, nandun pa rin. Nandun pa rin. Yun nga lang, may isang Jesus na tumanggap ng lahat ng kaparusahan. Wow! Naisip niyo po ba yun? Minsan, na-accuse natin minsan ang ibang tao na nagkakasala sa niya, pupunta ka ng impyerno, pwede naman mangyari yon kung hindi ka mananampalataya. Ang sikreto pa rin para mapasama ang iyong kasalanan sa tinubos na Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, importante na nampalataya ka kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa. Okay, magpapatuloy po tayo. Pakinggan muna po natin ang isang awitin from Planet Shakers entitled Covered. Grace, glorious grace. Grace, glorious grace.
magpapatuloy po tayo. That was covered by Planet Shakers. Yan. Sabi ko kanina, ang title natin, God is not rude. He is good forever. Yan. God did not plan to harm you, but to prosper you. Yan. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Wow, grabe, no? Grabe talaga ang plano ng Lord para sa atin. The best. Sabi din sa third letter of John, verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Ibig sabihin, ang Lord gusto niya umunlad tayo, hindi lang sa isang bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sabi nga is prosperity in all things, hindi prosperity lang sa isang aspeto. Yan. God did not plan to kill you, but to give you life. Okay, minsan sabi natin, Lord, bakit niyo po kinuha yung mahal namin sa buhay? Bakit namatay siya? Parang ganon. God did not plan to kill you, but to give you life. John 10, verse 10. Sa 10a muna tayo. Sabi doon, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sino daw po yun? The thief. The thief. Ibig sabihin, yung magnanakaw. Ito ay isang tawag kay Satan. So, ang magnanakaw, hindi pumarito, kundi pumarito upang magnakaw, pumatay, at manira. So, sino po yung pumapatay? Yung magnanakaw. Si Satan. Sa verse 10b ng John chapter 10, sabi dito, yung I dito na nagsasalita is Jesus. Sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So si Jesus, ang binigay niya, buhay. Hindi kamatayan. Sabi nga niya, ako ang buhay, ako, I am the life, that I am the truth, I am the way, the truth, and the life. Ayan. So, kaya sabi niya dito sa verse 10b, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. God did not plan to punish, but to give righteousness. Sabi ko kanina, hindi naman niya gustong parusahan ng tao. Nababa sa mundo ang 10 utos. Hindi dahil gusto ng Diyos yon, kundi hiningi iyon ng tao. Hiningi iyon ng tao. And after that, vinolate din naman ng tao. Mabuti na lang, sobrang laki talaga ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para hindi na tayo mapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa John 3:16 that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ayaw pa rin ng Lord na danasin natin ang eternal punishment kung saan magkakaroon tayo ng walang hanggang kapahamakan. Ang sabi niya ay, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ito pa rin ang hangarin ng Diyos para sa atin. Ngayon, ang sabi, whoever believes. Yon, yung mga nanampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak. Sa 2 Corinthians 5:21, sabi doon, For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan, upang tayo na nagkamali, maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sarap, di ba? Yun ang pagmamahal. Yun ang totoong pagmamahal. Yun yung wagas na pagmamahal.
Ang tao, pag nagkamali ka, ngipin sa ngipin. 'Di ba? Pero ang Panginoon, siya ang umako ng lahat ng kasalanan ng buong mundo. Kasalanan mo at kasalanan ko kasama doon. Noon, ngayon, at bukas. Inako niya ang lahat ng kasalanan. Siya walang kasalanan, pero sa kanya ikinarga ang kasalanan upang sa kanya rin mapataw ang kaparusahan ng lahat ng kasalanan na yon. At dahil doon, nakamit mo yung righteousness of God. Righteousness of God. Alam mo ba yung righteousness of God is para bang health card na kung meron kang health card, kung ikaw ay magkasakit, punta ka lang sa hospital, percent mo lang yon, gagamutin ka ng libre. Parang gano'n, diba? Yung iyong righteousness is like a card or it's a robe. It's a robe na sinusuot sa iyo, it's spiritual robe na nakakulambo sa iyo or nakasuot sa iyo that when you're wearing it, lahat ng benefits of having the robe of righteousness, entitled ka. Ano-ano yon? Salvation, prosperity, wisdom, security, protection, healing, at marami pang iba. Wow! So, napakalaking pribilehiyo na magkaroon ka ng righteousness of God in Him. And take note, yung righteousness ni God na ito, righteousness of God in Christ Jesus, hindi ito nabibili ng iyong paglilimos, ng iyong pagbibigay ng offering, ng iyong paglilingkod, not even your fasting. You cannot gain the righteousness of God sa hindi mo pagkain ng maraming araw. No! The righteousness of God is not cheap. You cannot work for it. You cannot buy it. You cannot do something to gain it. Hindi mo pwedeng bilhin ang righteousness of God. It is given free. Ang ibinayad dito, ang buhay, ang katawan, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So you cannot earn it. Ang masarap naman dahil nga this is so precious and this is so valuable. Grabe naman ang benepisyo ng sino mang may righteousness of God in Him. Paano ka magkakaroon nito? Believe that God did it all for you. Wow, grabe. God did not plan to give us sickness, but healing. God did not plan to give us sickness, but healing. Kanina may binasa tayo sa Isaiah 53:4 and 5, yung prophecy ni Isaiah sa pagliligtas na gagawin ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba, nakasama doon sa verse 5, ulitin ko pong basahin yung Isaiah 53:5. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed, or by His wounds we are healed. Bawat latay sa katawan ng Panginoong Hesus ay nagre-represent ng lahat ng uri ng karamdaman na pinagaling na niya. Of course, nagkakasakit pa rin tayo. Ano yung mga dahilan bakit tayo nagkakasakit? Kapabayaan natin, maling choices, at saka yung environment. Yung natural law, yung law of nature. So, minsan biglang mulan, o sobrang init, o may baha, something like that, or may lindol, etc. Yung mga natural calamities, yun yung nagkokos ng ating mga karamdaman. Pero, ang maganda naman doon, lahat ng klase ng karamdaman, pinagaling na ng Panginoong Hesus. So, every time we get sick, ang sasabihin lang natin, thank you, Lord, because by your stripes, I am healed. By your stripes, I am healed. Just claim it. I-claim mo lang yung sinabi ng Lord na yon. Take note, it is already done. Past tense nga, healed. By His stripes, we are
healed. So past tense, tapos na. Ginanap na ng Panginoon 2,000 years ago. Ang kailangan na lang nating gawin sa kasalukuyan nating panahon, i-claim yon. I-claim yung promise ng Lord na yon, na sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubo dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, anumang karamdaman, kaya na niyang pagalingin. Only believe. Only believe. So, wag nating sasabihin na, Lord, bakit mo naman ako binigyan ng ganitong karamdaman? Bakit naman ako pa ang pinili mong magkasakit ng ganito? Ang bait-bait ko naman. Para bang ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman? No. Kung sa Kanya po galing ang karamdaman, bakit pa nagpadala siya ng isa niyang anak, isa-isa niyang anak? Para magbubo ng buhay, para lang gumaling ka sa mga karamdaman mo. Parang hindi nag-iisip ang Diyos noon, di ba? Kung nagbigay siya ng karamdaman, pagkatapos ibibigay niya ang kanyang anak para mamatay, para masugatan, para magbubo ng dugo, para pagalingin ka. So, at saka, sige, lagay natin doon sa sitwasyon na ibinigay ng Diyos yun sa'yo. Ibinigay ng Diyos sa'yo ang karamdaman mo. Ba't mo ipapagamot? Bigay ng Diyos yun. Di keep it. Hayaan mong nasa iyo dahil bigay ng Diyos. Diba? Sabi nila, ginagamit daw ang karamdaman, iba namang katwiran, ginagamit daw ang karamdaman para i-mold tayo ng ating Diyos. You know what? If the Lord wants to teach us something, hindi napakababaw ng kanyang mga paraan, nabibigyan kanya ng karamdaman para ka matuto. No. He has His own way. Alam niyo ang kanyang ang way, kung meron man siyang gagamiting paraan para turuan ka, para i-mold ka, para i-correct ka, it should be His Word. Napakayaman ng salita ng Diyos para gumamit pa siya ng karamdaman, kaparusahan, para lang matuto ka. Imagine nyo nga, mga nanay or tatay, kapag ka ba dinidisiplina nyo ang inyong mga anak, let's say, tinuturuan nyo siya na huwag tatawid kapag may sasakyan. Okay? Huwag kang tatawid kapag may sasakyan, luming ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan, para hindi ka masagasaan o masagi ng mga sasakyan. Etong bata, makulit. Hindi siya sumusunod. So, ang gagawin niya, pupunta na naman siya sa daan, doon na naman siya maglalaro. Tapos sabi mo, di ba sabi ko huwag ka maglalaro dyan sa daan kasi masasagasaan ka. Papabalikin mo na naman sa loob ng bahay, mamaya lalabas na naman. Ang gagawin mo ba? Ihihiga mo siya sa karsada at hahayaan mo siyang masagasaan o masagi ng sasakyan, at kapag nasaktan na siya, sasabihin mo, natuto ka na ba? Di po ba napakalaking kamangmangan na hayaan mong masaktan ng iyong anak para lang matuto? Di po ba mas magandang gawin na dalhin mo siya sa isang room, tapos kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya, ayaw mo siyang mapahamak. Kaya sinasabi mo ngayon ang mga bagay na ito. And I'm sure, mas maiintindihan ng anak mo yon, hindi pa siya nasaktan. Kung tayo may ganong damdamin bilang mga magulang, paano pa yung ating Tatay Lord na nasa heaven, na mahal tayo, nananaisin bang masaktan tayo, magkaroon tayo ng karamdaman, para lang tayo turuan? God did not plan to give us sickness, but healing and good health. Amen? Kasi alam niya, pagka may karamdaman tayo, malungkot tayo Bakit niya tayo palulungkutin? Gusto nga niya masaya tayo, may maganda tayong buhay. Amen? Ano pa po? God did not plan to give us curse, but blessing. Hindi niya tayo binigyan ng sumpa, kundi pagpapala. Kanina meron ako mga binabanggit. Nasa Galatians 3:13 po yon. Sa Galatians chapter 3 verse 13, sabi doon, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So, siya ang naging sumpa. Okay? Siya ang naging sumpa. Nung siya'y naibitin doon sa punong kahoy, siya yung naging sumpa. Kaya nga sa kanya ikinarga lahat ng kaparusahan, lahat ng sakit, lahat ng
Lahat ikinarga sa Kanya. Condemnation, curse, sickness, death, lahat ikinarga sa katawan ng Panginoong Hesus. Para hindi mo tanggapin ang sumpa ng iyong paglabag sa kautusan. Ano yung, may three major categories ng curses of disobeying the law. Ano? Curse of sickness, curse of poverty, and curse of death. So, niredeem tayo ng Lord dun sa mga curses of the law. Diba? Siya na ang naging curse para sa atin. So, kung iniredeem niya tayo, nagdusa ang Panginoong Hesus para maging sumpa, nakakarga sa kanyang katawan, ang curse of sickness, bakit ibibigay pa niya yun sa'yo? Diba? Galatians 3:14, ang kasunod po na verse noon, ang sabi, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. May pangako ang Panginoon, si God the Father may pangako kay Father Abraham. Sabi doon, I will bless you. I will make you a great nation. I will make your name great. I will bless those who bless you. I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So, ibig sabihin, yung pangako kay Abraham, diretso yon hanggang sa kanyang mga kaapu-apuhan sa maraming henerasyon. Yung promise kay Abraham, ang katuparan noon, hindi lang po kay Abraham, kundi kay Isaac, na anak ni Abraham, gayon din kay Jacob, na anak ni Isaac, gayon din kay Joseph, na anak ni Jacob, at kay Manasseh, at kay etc., hanggang sa kaapu-apuhan po. At kung mapapansin natin, ang buhay nila talaga namang pinagpala. Hindi lamang sila binless sa material na bagay, binless sila sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Marami sa kanila ang nagtagumpay, na-promote sa kanilang mga posisyon, nagtagumpay sa mga battles nila. Gideon was one of them. So, ang dami-daming magandang bagay na nangyari sa lipi ni Abraham. Kaya lang, ang pangakong yon ay hindi kasama ang mga Gentiles. Ano po yung mga Gentiles? Hindi Hudyo, hindi kabilang sa lahi ni Abraham. And we are one of the Gentiles. Dahil hindi naman po tayo Hudyo, hindi naman po tayo galing sa lipi ni Abraham. Pero salamat that Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Sino yon? Tayo yon. In Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit sa pamagitan ng ano? Through faith. Ang susi pa rin para mapasaya ang blessing of Abraham at hindi ka dumanas ng mga sumpa, faith. Okay? Faith. And the last one is, God did not plan defeat but victory. God did not plan defeat but victory. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, I love this verse. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. I don't know, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. Diba? Ang sarap na merong Jesus na nagtagumpay na. Pinagtagumpay na niya tayo dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At dahil dyan, ano mang laban mo sa buhay, kaibigan, kapatid, mga magulang, mga anak na nakikinig, pagtatagumpayin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang laban mo? Laban ba ng pamilya? Laban ba sa bulsa? Laban ba sa karir? Ano man ang laban mo sa buhay? Laban ba sa kalusugan, sa karamdaman? Pinagtagumpay ka na ng Panginoong Hesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. I-claim mo na lang yung victory through Jesus Christ. Sabi sa Isaiah 54:17, no weapons formed against you shall prosper. No weapons formed against you shall prosper.
So, anuman ang iyong mga laban sa buhay, anumang yan, hindi yan magtatagumpay. Only believe in Jesus and what He did on the cross. Sa puso mo, ang focus mo si Jesus. Anong kanyang ginawa para sa iyo? Okay? So, God is so good. God is so good. God is not rude. God loves you forever. God is good forever. And the last and finally, God did not plan for worldly peace, but godly peace. John chapter 14 verse 27, peace I leave with you. My peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. God is not rude. God loves you forever. 10 minutes. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong gabi ng ating program, #BBF. Patuloy lang po tayong makinig sa program na ito nang sa gayon patuloy po nating malaman ang katotohanan tungkol sa kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Yan, akala natin kasi mahal lang tayo pag mabait tayo, pero mahal na mahal tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Nais ko pong mag-good evening at mag-hello na rin kay Pastora Vilma Mendoza, ang napakagandang mami ni Benok, kay Nanay Evelyn, Tatay Ed, at sa lahat ng nandyan sa lote, lalong-lalo na kay Saria. Yan. At siyempre hello ulit kay Ate Sol at kay Kuya Edmond, evangelista na ka-chat ko kanina. Ganon din, kay Tatay Lando. I believe, Tatay Lando, yung operation mo kanina, successful and complete recovery para sa'yo. Siyempre, gusto ko ring mag-good evening kay Daddy ko na nanonood, kay Mami, yung kapatid kong maganda, si Cynthia, kay Charmaine, kay Hero, kay Shay, at syempre kay Kent na napakagaling na ngayon. Yan. Hey, bakla people, wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw tayo. Hey, bakla people. Nagpapabati si Gledaline kay Ed Lorraine Potpot at saka kay Nanay Alma Pangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagbati sa pamilya ni Kuya Edmond at Ate Sol sa Sacramento. God bless you. Ganon din pagbati kay Buno family, kay Kuya Charles and Ate Dottie, Dervin, Daniel, and Charlene. God bless you all. Hello and good evening kay Ate Lisa Izon at sa kanyang poging-poging apo kay Ramas. Salamat ang awit.
nais nyo pong matikman ang Blessed Ice Cream Candy. Blessed Ice Cream Candy, murang-mura lang, 5 pesos each. Wholesale, 3 pesos. Pwede kayong mag-text for orders, 0948-2248-493 or 0948-2248-493. Blessed Ice Cream Candy, masarap po, natikman na natin. Hello po, dun po sa hashtag BBF team na hindi po namin kasama ngayon dito sa station. Hello po kay Brian Tolentino. Hello din po sa family niya, kay Tita Rowena, kay Tito Joel, kay Dwight, kay Tenten. Hello din po kay Ate Rose, kay Ate May. Hello din po kay Gleda Lintapan, kay Ed Lorraine Tapan, kay Sherwin, kay Marvin, kay Tylery, kay Kyra, kay Fershan, kay Frankie. Hello, good evening. Yes, good evening sa lahat ng aking mga anak na nakasama namin kagabi. Ang saya-saya doon kay kina Nanay Evelyn at Tatay Ed. Napakarami namin. Hello sa inyong lahat. Hello din po kay Harold. Good evening. Hello Harold, thank you sa mga text messages. Nakakatuwa. Some people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, some people, wala ba kayong kamay? Watch out po for Kids Bible Learning Program on May 22, 23, 24, 25, and 26. Okay, sa May 22 po, doon tayo sa Santa Monica, Tuyo. 23, doon po tayo sa Mabatang. 24, dyan po tayo sa Sibakan, kasama ang mga Tagalote. And sa 24, sa Orani, Sentro 1 ba yun? Sentro 1. O, 25 Monday, and on 26 sa Bagak. Okay. Hello din po kay Charmaine Tidy, tsaka po kay Hero Lee, at hello din po sa kay Tita Cynthia Tidy, kay Daddy Doming, tsaka kay Mami Helen. Hello po. Hello kay Genrev Luciano ng Arizona. Yan, salamat sa patuloy na pakikinig sa amin. Nakakatuwa naman, nakaka-inspire. At kay Sir Ian De Leon. Hello. Sayaw tayo. Nice ko mag-hello sa nakita ko kanina sa plaza kay Dana Ganda, Victoriano. Binabati ko rin si Grace de Guzman, si Steel, si Jack, si Mika, Micah, Gio, si Zed, si Casey, si Kim, at saka si JJ. Hello! Hello pala sa mga taga Mountain Province na naka-online, na kikinig via live streaming, kay Sir Fred, kay Sister Divine, at syempre kay Solomon, Miss You, and Cara Grace, at kay Ariel, hello. Indayong sayaw tayo. Hey, some people, wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hello sa mga pare ko, paring Daniel Buno, paring Dave, paring Oliver, paring Jimboy. Yan, hello! Ang palubak ng loob kapag nangangarap, para bang nagbabalik saya. Ang pagkapang ng damdamin pag natutuwa, para bang nawawalan ka ba? Hello, Daddy. Sabi ko sa'yo mas magaling na doktor si Lord. O, diba? Magaling ka na. Sasalamat ang awit, para bang nagbabalik ng lalapit. Hello po kay Vinnie Rose Diwa. Hello din po kay Luis Santiago. Wala ba kayong kamay? Indayong sayaw tayo. Hey, some people, wala ba kayong kamay?
buong Santiago Clan na nag-celebrate ng pagkagaling ni Tatay Ed kanina dyan sa Villa Amanda. Sorry, di kami nakarating. Ayan, good evening po ulit sa Light Center Youth. Practice po tayo bukas, 5 p.m. At sa lahat po ng kabataan ng Light Center, meron tayong Youth Fellowship on Sunday after lunch. At mag-lunch fellowship tayo. So, ayan po, inyo pong napakinggan muli ang aming program. #BBF, #Blessed, Beloved, and Favored. Salamat sa aming mga nakasama, si Dada Ganda, si Benok, si Carlo, si Justin, nandito sa station, kay Pastor Raul na nandito, kay Kisha, kay Chacha at kay EJ. Yan. So, salamat sa lahat ng ating nakasama tonight. Keep on listening to #BBF dahil ang aming pong palaging idideklara at ipagsisigawan, mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ni Daddy Lord. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. Dahil sa #BBF, may nagmamahal sa'yo! Good night, everyone! Shalom, glory, and tara! Buhay, wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo.